natin. Kasama sa mga apektado ng hanggang hating gabing water service interruption ang ilang lugar sa Cavite, Las Piñas, Parañaque at Muntinlupa. Sinisikap raw ng Maynila na agad maibalik ang normal na supply ng tubig sa lalong madaling panahon. Pinaka-importante sa lahat, yung turbidity o yung labo ng tubig. Minomonitor po natin yung oras-oras dahil kung hindi makukompromiso din yung safety ng planta. Pangalawa, ayaw natin makompromiso naman yung kalidad ng tubig na dinistribute natin sa ating customers. Humihingi huwag kami ng paumanhin dahil sa mga inconveniences po na nangyayari. At aasahan po ninyo na tuloy-tuloy ang aming pag-upgrade ng mga planta. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pagkatapos ng magkasunod na pawas singil noong Desyembre at Enero, may dagdag singil naman sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. 22 sentimo po yan kada kilowatt hour, katumbas ng 45 piso sa bill ng kuryente sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ayon po sa Meralco, ang dagdag singil ay dahil sa mas mataas na transmission at universal charges. Matapos pag-usapan ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee, pinalambot ang lengguwahe sa committee report kaugnay ng malumayo manong flood control projects. Kung sa unang draft, ang rekomendasyon, diretsahang kasuhan ng mga sapot na senador. Sa pinakauling versyon, ang rekomendasyon, imbestigahan muna sila. Nakatutok live. Hindi lang pa kunin ko dito, nakaisa pa lang ako. Dalawa? Emil, kapag pinal na, inaasahan nga iikot kagad ang partial committee report kaugnay nga dito sa flood control scandal. Binago man, Emil, ang wording nito, tiwala pa rin si Senador Panfilo Lacson na matibay at malakas ang kanilang report at susuportahan ito ng kanyang mga kapwa senador. Sa lumabas na draft ng Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal, may rekomendasyon ng komite na kasuhan ang mga senador na sina Jingo Estrada, Joel Villanueva at Francis Escudero. Nang unang lumutang ang draft report na yan, may ilang senador na nagsabing binabawi nila ang kanilang pirma para rito. Ang draft report na ito rin ang isa sa mga itinuturing na miksa sa pagbugong ng umano'y kudeta sa liderato ng Senado na nauwi sinasabing power sharing sa pagitan ni Senate President Tito Soto at Loren Legarda. Ngayong araw, sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, pinalambutan niya ang ilang lengguwahe sa rekomendasyon sa paghimok ng kanyang mga kasamahan sa mayorya. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, sopen na hindi masacrifice yung intent, hindi mababaw yung substance. At imbes na i-rekomendang kasuhan, in-specify na lang namin na instead of using the word charge to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung gano'n. Pag sinabing charge, ito yung tumama sa sensitivity ng ibang mga kasama namin na pag-charge. Pag-isipin ng mga tao, tina-charge na sa korte. So yung tatlong senador, hindi na to be charged, but to undergo PI. PI. Ito naman talaga yung ibig sabihin doon sa hindi naman namin pwedeng i-recommend sa court na i-charge sa court kasi only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information for any person to be charged before the court, di ba? So, kinarek lang namin yan. pagtitiyak ni Lacson, wala raw kinalaman sa minorya at sa sinasabing Senate coup ang paglambot ng lengguwahe ng rekomendasyon. Did it have something to do with minority na hindi raw nagustuhan yun? Nothing to do with the minority kasi hindi pa namin nakausap yung minority. Nothing to do with the supposed coup against SB? Wala. So, di naman ba ibig sabihin na nag-weaken yung recommendation ng No. report committee? No. Alright. But, Not at all. sir, to be clear ha, undergo PI on plunder and graft, yung tatlong sektor. Marami. Merong direct bribery, merong plunder, merong malversation, merong violation ng anti-graft, may violation ng ethical standards. Bukod kina Escudero, Villanueva at Estrada, kasama rin sa irerekomendang sumailalim sa preliminary investigation sina dating Senador Bong Revilla, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Caloocan Representative Rich Cahayon Uy.
Recommended for PI din ba, Sir, si Martin, si dating Speaker Romualdez? Hindi ko matandaan kung kasama siya sa ano. Sir, si PBBM po, babalikan mo. Malayo na. Kasi impeachable officer ang presidente. Na-dismiss na nga yung impeachment. Tiwala si Lacson, makakakuha siya ng 11 lagda mula sa mga kapwa senador na kailangan para maaprubahan ang committee report. Emil, ayon kay Senador Lacson, isa pa sa mahalagang nilalaman itong kanilang report ay yun ngang mga batas na maaari nilang gawin kontra sa katiwalian. Kabilang na dyan ang pagpapalakas sa ombudsman at ang paglalagay sa kanila ng tinatawag na law enforcement function para sa kanilang pagpapalo up at pagre-request ng search warrant doon sa kanilang mga iniimbestigahan. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Paniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na daan sa usapan ng mga senador ang paglambot ng lengguwahe ng Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control scandal. Pero gate ni Remulla, wala raw itong epekto sa kanilang ginagawang investigasyon. Nakatutok live si Salima Refran. Salima? Well, politika nga yung nakikita ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dahilan Di ba kung kakain bakit nga narimbisa sabay yan? yung draft report ng Senate Blue Naman Ribbon lang, Committee kaugnay nga ng investigasyon sa flood control scandal. Bilang dating mamabata, sabi ni Remulla, maaari raw na nagkaroon ng personalan, negosasyon at kompromiso bago naabot ang draft report na ito. Mula sa unang draft recommendation na kasuhan ng 3 senador kaugnay na maanomalya o manong flood control projects, binago na ito ng Senate Blue Ribbon Committee at nire-recommenda ngayong isa-ilalim na lang sila muna sa preliminary investigation. Komento tuloy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Ang 3 senador na kasama sa rekomendasyon, sina Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Cis Escudero. Sabi ni Remulla, may bigat ang personal na mga relasyon, lalo't magkakasama sila sa Senado. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan niya sa loob na pipirma, huwag lang nilagay yung pangalan. Ngayon yan, may negotiation yan, may compromise yan. Hinihingan namin ang tugon dito si Blue Ribbon Committee Chair Una Senator lang to, Ping Sito. Lacson. Gayunman, ayon kay Remulla, wala itong epekto sa gumugulong na nilang mga Ayun na. investigasyon sa 3 Mararamdam senador ko yung bagong at iba luto. pang natatawid sa flood control Pagod ko controversy. sa paglalakad. At least, Deserve ko to. yung pagkapangalan sa kanila, tsaka yung Ako pa rin records, maghuhugas, ano? ang mahalaga dyan, Ako na yung lang. records sa Blue Ribbon Committee. Tsaka lahat Para ng dumadami ang testimonies good niya. deeds ko. Hindi na mahalaga. Yung report niya kasi, ang taglaymas din. Kung anong alam natin, yun yun. Para hindi raw mabasa ang kanilang mga hakbang, matipid sa pagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga investigasyon si Ombudsman Remulla. Pati na kung may kakasuhan sila sa Sandigan Bayan sa nalalapit na panahon. Pero tumarami raw ang mga gustong testigo. Tuloy naman ang investigasyon sa nagbitiw na si ACT-CIS Representative Ed Bigyap na iniuugnay sa Silver Wolves Construction na sangkot umano sa mga flood control projects. I don't know what advice he got, pero this is change anything. He will still be charged to somebody from government who violated the law. Pero pa rin yun. Inulat rin ni Remulla na nagpasabi na ang liderato ng Kamara na magbibigay na sila ng kopya ng mga hinihinging SAL-ed ng Ombudsman sa mga iniimbestigahan nitong mga kongresista. Sinisilip na rin ng Ombudsman ang computer ni Yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Unfortunately, meron kami hindi makita sa mga files. So, what we did was to go to the cloud. Siyempre, yung cloud kasi, ang subscriber dyan, government pa rin. I cannot give any evidentiary value to it. Because number one, authenticating it is a problem with it. We're very careful about it. Well, nandirito sa Baguio City si Ombudsman Remulla at mga opisyal ng Office of the Ombudsman para sa kanilang strategic planning session at para pag-usapan kung paano papalalakasin ang pag-usig sa mga tiwali sa pamahalaan. Yan muna ang latest mula nga dito sa Baguio City. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.
mapapanood ng muli si Ding Dong Dantes para sa bagong action drama series na The Hindi Master nakadikit yan? Killer. At bilang yan sa Gmail Ay, tinatanggalin pala yan. Makichika kay Nelson Canlas. Pinakamahalaga sa lahat. Siguro di mo na makakilala siya. Sa Stray by Day, hired assassin by night. Yan ang abangang role ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes sa action-packed Lapit ng place natin. Master Cutter. Lapit na ito pakainin na masarap na. Ayon kay Ding Dong, mas dapat Grabe, abangan ang iba't ibang Valentine's. layers na gagampanan ng kanyang karakter. Very interesting kasi yung yung tema nung palabas. So, marami akong mga disguise dito. Pero higit sa lahat, syempre yung kwento. Ano naman talaga yung pinakamahalaga sa lahat. Yung human element ng bawat karakter na pinoportray dito. Dagdag ng direktor ng show na si Dominic Zapata, tiyak na makaka-relate sa kwento ang mga manunood. We layer the chaos of Baclaran with all the action scenes, but the point being is that we want to see through the chaos and see individual characters, people who live in Baclaran, try to delve into their lives and see what really is behind these people. They're all very relatable, and at the same time, it's spiced with a lot of action. Ang serie, kabilang sa exciting offerings na mapapanood ngayong taon sa isa sa biggest streaming platforms, ang Netflix Philippines. Present sa launch, si GMA Network Senior Vice President Atty. Annette Coson Valdez. We're very excited and we're very thankful to Netflix kasi nadadala niya ang ating mga programa, not just from GMA but from the other local producers to a wider audience, Southeast Asia and the global arena. Kaya naman mga kapuso, abangan na ang The Master Cutter sa GMA Prime this April 20. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Susunod, exclusive, paninita sa checkpoint na uwi sa habulan at pagkakasabat ng marijuana. Ang viral video ng isang OFW sa Singapore na sinasakta ng isang banyaga. At Never Say Die stars, Kim Jisoo at Rahil Birya, papasakayang maging reporter gaya ng karakter ni David Licauco. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy sa 24 oras. Mga moms, alam kong marami sa inyo na ang choice sa food supplements para sa mga chikiting ay yung kung saan kayo makasusulit pagdating sa benefits. Buti na lang, ang Jennifer Tangkad Sagad ay may Chlorella Growth Factor or CGF. Tapos ito'y siksik pa sa growth nutrients gaya ng taurine, lysine at iba pang essential nutrients. Tandaan, ang pagtangkad ay sign na may proper growth ang mga kidneys. Yan ang sulit. Bili na ng Jennifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Jennifer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot.